Ano pong masasabi ninyo lalo na sa mga pahayag ng prosekusyon na kung meron silang hindi gusto, pinapahayag nila, binabanatan, tunog lata daw yung depensa, gusto nilang makita si Vice President Sara Duterte dito po sa pre-trial, tapos meron pa silang sinasabi na nangungopya ba or pareha, nagtatanong din sila, meron din ba yung pag-marking ng kanilang mga documents na pareha, gusto nila na isabay na lang yung mga estratehiya ng depensa, parang gusto nilang sila na rin na mag-control, attorney. Well, unang-una yung mga deklarasyon at mga binibigkas nilang mga salita sa labas ng Senate Impeachment Court, sa tingin ko hindi yan tama, no? Para po yung sinabi ni Judge Corner doon sa ICC, no, na mga abogado kung meron silang sasabihin dapat sa harap ng husgado lamang at hindi sa media, no. So sa tingin ko yan ay dapat gawin ngayon ng prosecution dahil ang dami nating naririnig sa kanila na dapat sana ay sa loob yan ng impeachment court na banggitin, no. Pangalawa, malinaw na malinaw pa lang na bagamat sila ay nasa pre-trial pa lang, importante na this early linawin ng impeachment court na any ebidensya labas doon sa panahon na naging Vice Presidente si Sara Duterte ay hindi dapat gamitin ebidensya. Kasi ito ay isang impeachment, no, para sa mga impeachable offenses na dapat ay nangyari habang Vice President lamang itong si VP Sara. Patunay ba ito? Ito ba'y senyales na yung mga may ingay wala talagang sapat na ebidensya, hindi mabigat yung dala-dala nilang ebidensya, attorney? Sa totoo lang kasi, yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talaga mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukha niyan sa hukuman, no? At almost 40 years ako na maharap sa mga hukuman, araw at hapon, no? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga astan nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabat-bat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution, kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tama ang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors, no? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation, no? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga ano yan, sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay VP Sara, lalong hindi sila maging senador dahil tumayo sila mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni VP Sara. Ito bang mga ganito, yung mga pagpapahayag ng, kumbaga, sinasabi nila, mga propaganda, ay dahil itong issue na ito, hindi lang sasalang sa impeachment court, kundi maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni VP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a suppletory basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito ay hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ang saligang batas, yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Opo, lumulutang po yung pangalan ni Senator Chis Escudero na posibleng maging presiding officer. Nakikita nyo po ba na naayon ito sa batas, lalo na pinasa nila yung para sa rules, pagbabago ng rules, noong merong question sa leadership ng Senado, attorney? Well, tama ka dyan, no? Dahil yung rules ay naamendahan ng peking Senado, no? At malinaw naman na kung sino talaga ang Senado ng mga panahon na yon dahil nung nagkaroon sila ng numero, tsaka lang nila hinalal itong si Sherwin Gatchalian bilang Senate President, sa tingin ko, kinakailangan muna na magpasa sila ng panibagong amendment to the rules para mawala ang duda kung balido ba nga yung ginawa nilang amendment to the rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod pa sa Senate President. Pero sa tingin ko, bagamat tahimik ang lengguwahe ng ating saligang batas kung sino magiging Senate President, yung tradisyon ng Senado at saka yung intensyon ng Senado, dapat yung namumuno sa Senado ang magiging presiding officer.
Ang tanong, kaya ba yan gawin na isang hindi abogado? Well, ang punto ko naman, dapat bago sila pumili ng Senate President, kinonsidera nila yan na isa sa magiging katungkulan ng Senate President ay pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Opo, Spokes, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami kasi ang mga lumalabas ngayon ng mga diskusyon na maaari rong babaan ang threshold nung bilang ng mga senador para po i-convict ang isa pong impeachable officer. Anong tingin mo dun, sir? 2/3, 16, maaari dong 14 o 12. Depende raw po sa bilang ng mga senador that can actually vote and perform their mandate as a lawmaker sa ilalim po ng Senate Impeachment Court. Alam mo, nung nagpumilit sila na si Sherwin Gatchalian ay acting Senate President daw at Senate Pro Tempore, bagamat 12 lang ang bumoto, nakita ko na ng intention nila ay hindi talaga para italaga si Senate sa acting Senate President si Sherwin. No? Ang totoo nilang intention, ibaba yung numero ng boto para matanggal si VP Sara dahil alam na nila sa mulat-mula na wala silang numero no, na 16 para matanggal si VP Sara. So ako, bagamat kunwari at pinag-aawayan ay mga posisyon sa Senado, ang talagang pakay nila ay magkaroon ng argumento para nga po maibaba yung 16 dahil sigurado ako wala sila 16 sa ngayon. At kaya nga tingin ko magpapatuloy ang gagawin ng administrasyon ng Malacanang lalong-lalo na manakot sa mga senador para bumoto para matanggal si VP Sara o di naman kaya ipakulong sila dahil gagamitin nga nila yung argumento na kung si Sherwin Gatchalian di umano ay nahalal bilang acting Senate President no na sa pamamagitan ng dosing quorum at sa dosing boto lamang pwede rin nilang palitan yung boto para sa pagpapatanggal kay VP Sara. Pero sa akin, malinaw pa agay ng sikat ng araw ang lengguwahe ng saligang batas. Yan ay 2/3 of all members of the Senate. Gaya ng malinaw ang sabi ng saligang batas na ang Senate President ay ihahalal ng majority of all members of the Senate. At gaya rin ng nagsasabi na ang quorum ay majority of all members of each House of Congress. Opo, sir, paki-explain nga po yung kahalagahan kasi na-post po ito ni retired Justice Ascuna yung pagkakaroon po ng supermajority para po i-convict ang isa pong impeachable officer na may kaugnayan po sa boto ng mga Pilipino na mawawalan raw o magkakaroon ng disenfranchisement kung magiging easy na lang daw yung manipulation sa impeachment process pagdating na po doon sa Senado bilang impeachment court. Well, kasi nga po, ang presidente at ang vice-presidente na impeachable officers ay halal ng taong bayan. So hindi po pwede na kapag binaliwala ang mandato ng taong bayan, mapapadali ang proseso. Kaya talagang humihingi ng supermajority ang mga sa taong bayan nung binigyan nila ng visa ang 1987 Constitution, para nga igalang yung mandato ng bayan para sa mga pinakamatataas na opisyalis natin kung sila ay tatangkain na mapaalis sa pwesto. Ganyan din ang argumento dun sa mga impeachable officers bagamat hindi sila halal, no? Gaya ng mga justices at mga constitutional commissioners. No? Yun naman, maski hindi sila nagkaroon ng mandato ng taong bayan, yan ay pinakamataas sa mga opisina na dapat magkaroon ng independence no? Sa ibang sangay ng gobyerno. Kaya nga, pinahihirapan nila yung proseso na mapatanggal itong mga iba pang mga impeachable officers para manatili yung pagiging independyente nitong mga opisyales na impeachable. Opo, at kasi maraming nagtatalo ngayon, mga Dean Attorney Harry, hinggil po doon sa threshold, no? At it seems na ito po ay nagdudulot rin ng pagkalito mula po sa ating mga kababayan. Yan po talaga ang intensyon nila nung sinimulan nila na legal daw itong si Sherwin Gatchalian, no? Nung 12 lang ang botong nakuha niya. Sa tingin ko, alam nila wala talagang legal na basihan yung ginawa nilang acting president si Sherwin, pero alam nila na darating din ang punto na makakakuha sila ng 13 kasi nga nananakot, no? Ang talagang intensyon nila pababain yung 16 dahil ngayon pa lang hindi ko nakikita kung paano makukonvict ni Luistro at paano makukonvince ni Luistro ang 16 na senador. Opo, sir, kung bababa halimbawa, kung bababa po yung threshold, pumayag o nangyari, does that mean na ito'y maaaring gamitin din para po amyendahan ng konstitusyon? Nang sinabi ni Senator Jaime na CONAS raw yung plano, no else sa 2028. Well, kasi ang pwede nilang gawin ay magkaroon na naman ng interpretasyon na kapag CONAS, hindi na kinakailangan na bumoto na hiwalay ang Senado at mananaig ang kagustuhan ng mababang kapulungan. No? So yan ang mangyayari kapag hinayaan natin na Malacanang ang magbibigay interpretasyon sa ating saligang batas at hindi ang kataas-taasang hukuman. Saan po papasok dito, Attorney, ang last bastion po ng ating demokrasya, ang kataas-taasang hukuman? Well, kaya nga po, pinagdarasal ko na magpatuloy ang pagiging independyente ng ating hukuman dahil bagamat ang mga justices, no, maski sila ay walang mandato na nanggaling sa taong bayan, ang kanilang pagiging co-equal branch of government naman ay nanggagaling dun sa kanilang katungkulan na itaguyod ang kataas-taasang batas sa ating bayan. Yan nga po ang saligang batas.